At magandang umaga po, nandiyan po at pagbabasbas na po ng palaspas dito po sa ating kapilya Tatadune bago po mag-umpisa ang misa. Mga kabila, pag nasan po ninyo yan at nandito po at ating po mga kabila. Nandito tayo mamaya ka rin. Ayan. Bago po mag-umpisa ang misa, ayan, magpapalaspas na po. Isa pa rin ito. Yung gagawin ko. Yan po mga kabida at makita po ninyo yan. Ang marami pong 40. Wala na nga. Ha? Tira mo lang? Oh, langin siya po. Langin siya po. Ayan na po. At mabibili ako palaspas eh. Ayan po at nag-upisa na po ang misa, ang palaspas. Pagbabasbas po. Mamaya na. Okay. Yan po mga kabida at makita po ninyo ang atin po. O, 10 piso. Makano yan? Makano? Ha? 30 na lang. 10 lang. Ito lang bari ako. Ha? O, di bali na. Ayan na po sila at binigit sa po, babaspasan po ang mga tayo sa entablado sa Bombay. Ganito at mga kabida dito po sa atin sa kapilya ng San Dionisio. Mga kabida, makita po ninyo ang pagbabasbas ng palaspas dito po sa ibabaw po ng tablado, ang pari at ang mga tao po natin mamaya nandito po sa baba. At alos po sila lahat ay may hawak na palaspas. Yan po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahatis niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Atin mong babasbasan ang mga palaspas na ating tangan. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagpupunin Nabasbasan na ito eh. Oh. Ayan. ay aming masundan at sa pamamagitan niya Nabasbasan na ito. Ayan po. Mga kabida, ito pinapakita ko po sa inyo. Nabasbasan na po ito dito. Ang ating po mga ating mga magpasawalang hanggan. Ayan po. Amen.
ang akin nung babasbasan nyo nasa harap, meron Ayun. mga minister sa likod, o kaya lahat po ay maaabot, no? Hindi na po kayo alis sa inyo. Yun. Ayan po at makita po ninyo, binabasbasan po ni Father ang ating pong pangapalaspas. Ito po, Father, palaspas. Ayan. Ayan po, Father. Palm Sunday po, ayan, makita po ninyo mga kaganapan na yan. Ayan na po sila. Yan po mga kabida dyan sa ibang bansa, yan po ang kaganapan po ngayon dito sa ating pong kapilya ng Amang Tata Duni. Dito po ako sa entablado po. Eri po ang mga ating pong mga kababaryo dito sa Barangay San Dionisio na binabasbasan na po lahat ang kanila mga, ayan, at tuloy na po sa, sabi yun, ayun, si Molly, mimisa pa tayo. Ayan. Magmimisa tayo sa loob. Pagkabasbas po niyan ay puno po sa kanila. Nabasbasan na po yan. Okay na po yan. Oops. Yan. Oh. Nabasbasan na po yan. At tayo po ay baba na rito sa entablado. Sila po lahat ay Tayo na. ngayon ay manigal pasok sa ating kapilya, Wala na. ating Okay. Natapos na pagbabasbas. At ayan nga po, at nakita po ninyo ang ating karamihan po. Ayan po sila, yung Victoria. Ayan, at po sila. Yeah. Si Oka, ayan po sila. Iba na po tayo at mag-isa na po misa doon sa loob. Ayan po si Benji, kabila Benji. Ayan. Ayan, kapele. Ayan. Kasawa. Ayan. Dito po tayo ay ito Selmo. Ito po ay natapasok na dito. Benji. Ayan. Kapele. Amelie! Morning po! Asap! Kaya na po, at dito po tayo ay punong-puno. Ang ating pong kapilya ngayon ay punong-puno dito sa atin. Ayan po, Palm Sunday po, ayan. At kanina po ay sa katedral. Ayan. Okay. manalangin tayo. Morning. Ayan po sila. Wala ka palaspas. Ama naming mapagmahal, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas natin, naging hindi sa amin. Parang krus namin ay apuin, pamindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulingang pagkamatiis. At ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang paningin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, at sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagtulong sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang Kaya si Alan, dito po, ayan ang baby niya. Minamagay kaniyang binuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Excuse me po. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas.
Gayon din nagdurhan nila ako sa mukha. Ang mga kagustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking bati na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Ay, kagawan. Ang 5 na nakaalis. Ayan po tayo. Dito muna tayo. Mamaya tayo papasok sa may... Bawat taong nakakita ay umiibig, nanunukso. Palibak na nagtatawad, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Umusan ang palakpas. Sabi ko mama. Pinagtaya na kanina yun. Hindi, ba't tayo kanina? Hindi ba? Matao man tayo. May pangkat Kanina, pinabasbasan ko pa rin doon sa, ano, para kung nasa gitna niyong asong mababagis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay pinabasbasan ko pa sa katedral yun. Dinaan ko pa tatakulas. Kaya na po, mga kapilya, mata. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay, dinaan sa sapanaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag tarikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kaniyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Dito tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, pinuwad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. O hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa kanila. At ipahayag ng lahat na
si Jesucristo ang Panginoon sa nararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya dinakila ng Diyos, binigyan ng galang tampok sa langit at sansinuko. Sa Balangumay. Doon naman po kasi mag-commentator. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang ipangpasko? Sumagot siya. Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang, ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay kumakain ng hapunang Pampasko. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampasko. Nang gabi iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya. Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos na magpasalamat sa Diyos, kaniyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Wika niya. Inawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, Sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ng aking dugo na magbubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng nasasaad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. sumagot si Pedro. Kahit na
ako iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, Sabi ni Jesus. sa gabi ring ito, bago tumilawak ang manok, bakatlo mo akong itatatwa. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako ang patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng habis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. muli siyang nanalangin. Ama ko, kung hindi mayaalis ang kalis na ito Gawan. nang hindi ko iinumin, Gagamitin ba siya mangyari kukuhaan? ang iyong Gawan. kalooban. Bibigay ko doon Muli ano, siyang sa matanda nagbalik at yung dinatnan na nakaano. naman niya silang natutulog. Sapagkat sila'y antok na antok. Oh, Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga kupalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago ba sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong udyal. Ang hagad ko ang sinabing bahay. Dakpin ninyo siya agad. Kaya nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Sa kahinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang taininiyo. Sinabi ni Jesus, Isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama nang higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? at pinalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan na naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para takpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong saserdote. Doon nagkakatipon ng mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ng saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang matagpuan, bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may 2 humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito, nagigibain niya ang templo
at muling itatayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, Wala ka bang maisasagot sa paratang na ito sa iyo? ngunit hindi umilig si Jesus. At sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winasak niya ang sariling kasuotan at sinabi, Ito'y kalabastanganan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo? sumagot sila. Dapat siyang mamatay. Siya'y niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Samantala, si Pedro'y nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? ngunit inianggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang lalaki nito'y kasama ni Jesus na taga Nazareth. muli siyang tumanggi. Sinusumpa ko, hindi mo nakikilala ang taong iyan. Maya-maya pa'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, Isa ka nga sa kanila, nakikilala sa iyong panagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. At naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus, Bago tumilaok ang manok, makatlo mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinahuli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka. sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukit ng magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak, ang inialaga sa kanya ng mga Israelita at ibinayad sa bukid ng magpapalayo ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi, Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato. Sino ang ibig ninyong palayain ko?
Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa upungan, nagpasabi ang kaniyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan. Sapagkat kagabi, pinahirapan ako sa aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama sa ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang nagkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng tao ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Inubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Nagdikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at panibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagluluhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutiin, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na inaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang may pako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang pulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at natamo-tamo pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo dito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bubaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba na siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghali ang tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag siya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus.
Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas sila. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Pagsitili po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at Jose at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating na isang mayamang taga-Arimatea na ang malay Jose. Siya ay alagayin ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong payong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalaong bagay pagkatapos ng araw ng paghanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi na mapagpanggap na yun noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka kumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ng panghay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. At ang pandaraya nito'y magiging masahol pa sa namin. sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya kumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ng libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sinimulan po natin ang mga mahal na araw sa linggong ito ng palaspas o linggo rin ng pagpapakasakit ng Panginoon. Palaspas, ating tangal at pagpapakasakit ng Panginoon na siyang pagtugon at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yung mga palaspas, pinaspasan natin sa umpisa ay sa isag ng pag-aalay ng dugo, Kaya muna kay Tagawat pag ano ba, umayo ka na. pag-aalay ng buhay, sila'y namatay para sa mabuting balita, at ang pinakadakilang martir, ang hari ng mga martir, ang Panginoong Hesus, ay sa pamamagitan ng palaspas na ito, pumasok siya sa banal na lungsod ng Jerusalem, at sa gisag ang kanyang haharaping pagpapakasakit. Kaya habang tanga natin, hawak ang mga palaspas na ito at mamaya ilalagay sa ating mga tahanan at kung saan mang silid, ito ay ilalagay paalala Wala tayo. sa pag-aalay ng buhay ng Panginoon. Siya ay namatay sa krus para sa ikapagpapatawad at kaligtasan nating lahat. Kaya ang palaspas na iyan
ay sagisag palagi ng ating kaligtasan. Pagpapakasakit ang tawag sa linggo ring ito sapagkat pumapasok tayo sa mga mahal na araw sa pagmamahal ng Diyos. Tayo ay iniligtas at sa paanong paraan sinimulan natin ang liturhiya ng taon ng ating kalendaryo sa Pasko ng Pagsilang at bumaba ang Diyos para maging tao, naging sanggol at sa kanyang pagpapakumbaba ay lubusan pa siyang bumaba, hindi lamang naging tao kundi nakisa sa ating karanasan bilang tao at lalo tigit ang ating pagpapakasakit. Ang pasyon ng Panginoon ay ating ipinagdiriwang ngayong linggo at sa mga susunod na araw sapagkat ito ang dakila niyang pag-aalay at may regular mas naman tayo talaga. Kaya hindi ang kanyang kalooban, hindi ang kalooban lamang ni Jesus, hindi ang kalooban palaspas lang dito, at ating Ama sa langit, tapos dinalo sa kanyang cathedral sinunod procession. at tinugon. Tapos Kusang yung nagbisa, tinanggap tapos ito ang regular hirap mas natin to. upang matupad Doble-doble na ang kapat pa rin. kalooban ng Diyos at ang hindi ng kanyang sarili. Kaya nga't malaya at kusa niyang hinarap ngayon, narinig natin sa Ebanghelyo ang pagpapakasakit ni Jesus. Siya, ang hirap ay niyakap, Daming tao patuloy na talaga. pagbaba ng Diyos Oo, okay lang na yan. dapat ang hari Dinadala ay tayo ng inaahat, ngunit ang ating kalooban ng pagka Diyos maganhawa. ay Dito patuloy na tayo. ibinababa sa atin sa paanong paraan. Practice kami kagabi. Niyakap kahit Sila, ang kahihiyan, kapit-peke. ang mabastos, Sila Edil, Yaman. maduraan, siya ay masampan, Naka-upload na rin kanina. pagupitin, Ito mamaya. pangyain, mapagtawanan, Pati siya ay sa mapagtaksilan at talikuran ng kanyang mga Ganda na, kaibigan mumulak na ulit ang at ang malubong akasya. maipapo sa krus. Dapat yun natin Ito ang ng kanyang mga papel pasyon ng dulo. na ibig Susubukan sabihin pa yan ay kusang tinanggap Wala para nang sa kalooban makabakat. ng ating Ama sa langit at tayo ay paligtas. Kabila. Ito ang diwa ng ating pananampalataya sa pag-aalay ni Jesus sa gisag ng palaspas, ang kanyang paghandog ng sarili, mamatay para sa ating kaligtasan, at ang kanyang pagpapakasakit, hindi lamang dito matatapos sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Nawa samahan natin ang Panginoong Hesus sa mga mahal na araw na ito. Tayo ay pumasok sa kanyang pag-aalay, sasamahan natin siya at makikisalo sa kanyang pag-aalay na ito. Naway hindi natin siya iiwan katulad ng mga alagad na isa-isang umalis kung siya'y papatayin. At gayon nga, sa pag-aalay na ito, tayo ay patuloy na Sa 5 may palabas niya sila. sa ating Panginoong Hesus Sa 5. na siyang Diba, palaging 3, 4. ang iba May ang palabas sila isipin, dyan. hindi ang Sinakulo. sarili at nagpapakumbaba ang Hindi naman paraan ako ng sali. paggalaw ng Diyos para sa Sa atin. medya lang ako siyang Amen. disenyo. Magsitayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Sa sa mga mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panirito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa mahabagin na pagmamahal ng Panginoong Hesus na nakauunawa sa ating mga kahirapan at mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya at nasalin, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa, tulad na nagsitanggap sa Kanya sa Jerusalem,
Maging bukas lagi ang mga puso ng lahat ng mananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Mahabagin Ama, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa, ating obispo, at ang ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabagin Ama, dinggin mo kami. Nawa ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging walang pagkiling o katagalian. Manalangin tayo. Mahabagin Ama, dinggin mo kami. Nawa ang mga biktimang pinagkakaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at magtamo ng nauukol sa kanila. Manalangin tayo. Mahabagin Ama, dinggin mo po kami. Nawa maunawaan natin ang mga hirap at sakit ni Jesus Kapitan niya ay tayo dahil na. sa sarili nating mga pagkakasala kapitan at ba? kawalan ng pagsisisi. Paro pa. Manalangin tayo. Mahabagin Ama, Mag-asawa dinggin yun. mo kami. Oh. Para sa isang Ay, daming bunga ng puno mang ganyan doon sa ano? Sa Kabias Mundo. Dami. Ipit sa mga bata, di mo paglaganap ng kapayapaan at pagtanggi sa karahasan sa pagbawas Masipag sa mamunga. paggamit Sila ng naman mga doon, wala ba? sandata ng mga estado at mamamayan. sayang yung puno malunggay na dapat transplant. Mahabagin Ama, Napapakinabangan dinggin pa mo yun. kami. Tahimik natin idalangin ang Sabi ko nga kay kasalukuyan Pong, ng mga kahilingan. sa transplant sa kabilang taksay. Tuloy lang. Usbong. Manalangin tayo. Mahabagin Ama, dinggin Bigyan mo mo po kami. kami. Panginoong Diyos, alalayan mo po kaming mabuhay alinsunod sa turo at halimbawa ni Jesus sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Makibahagi rin nawa kami sa kanyang kalwalatiang walang hanggan. Amen. Kita kami pare arcade eh. Nakita kami pare arcade doon sa ano, patay si ano, ano ba ito? Si Tony Piscal, Gonzales. Kita kami roon doon kasama siya ni Robert. Saka si Marin Doris, kasama niya sa Sama niya si ano, di ba? Doris. Si Doris at saka si ano, Robert. Robert. Pare resting nga nandun. Pare ko. Kinover ko rin yun, binidyo ko, pare ko yun eh. Si ano, Tony. Ang inanak ko, makatuwa kami no, inanak kami yung anak ni Pare Resti. Pag siya, yung doktor, sa porto. Yung pinakahit niya, Teodo. Kaya kasali sa komedya yun po. Oo nga, nakikita. Ang gabi, practice. Kabida Channel. Kabida, Kabida Channel. isang masaya. Masayang masaya. Masaya, masaya. Masayang masaya. Anong oras kayo tapos? Anong oras na kayo nakauwi? Alas 10. Alas 10 na ako malis doon. Ano ulam? Hamon. Amunado pa ba? Maluloko rin naging sagani. Hamon, wala akong parte eh. Kako eh, meron akong pag-uwian eh. Salita ba siya sa komedya? Oo, lisunod kami. Sa sultan din. Ang dialogue mo? Sa sinakulo, kasali ha? Aba? Oh, Sali ka sinakulo, di ba? Ano salita mo? Jesus! Oh. Ikaw ba, anak ng Diyos? Wala ka mo. Kung hindi ko sa'yo. Wala mo kung sinisisi ko sa'yo. Galing ko. Natutub ba? Natutub pa ka. Oo, ako. Mario sabi. Ganyan ang milagro. Siyang Manalangin kayo, tatagin. mga Magaling kapatid, mag-martial pass ito. at inay ng Diyos, amang makapangyarihan. Napatawa eh. Talaga man. Saya ka. Ibigay ko muna ito muna kami dito ha. Yan ha. O yun siya no. Ang manalangin Si ano yan, si Wilfredo, sa pagpapakasal may palaspas ka ng pa eh. iyong buktong na anak. Hindi ka tama, kangina, prosesyon sila, kangina.
prosesyon papunta Katedral kanina. Kundi ng paghaharing Tulog pa siya. Tulog ka pa. Dinangali ito. Si Jefferson nga, tulog na tulog eh. at tinatanggap sa pamamagitan Pero ng mapapanood mo na kasama ng Espiritu Santo. Makita mo ba? Tonto sa siya, hindi bigyan ko 50. Oo. Hindi, no? Hindi, ama. At sumanyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Pinata namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat sa ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Pinipilit ko sarili ko na gumising Wala siyang talaga kahit na ano kasalanan, po yan. ngunit inaring salarin Obligasyon sa ko na to. pagmamalasakit Para niyang kami ay palayanin sa kamatayang obligado ko lakad kinasuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong banal, ikaw ang bukal ng bahay. Kaso ito iwaso pare. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Nagluto ko Bago ng niya bangus pinaging yun, yung isang ano, pusang tutukan ng loob bangus. na maging handog, Isang pinawakan niya ang kawali. tinapay, pinasalamatan Unti-unti kanina, niya. Fish oil pinaghati-hati yun niya eh. yun, Hello, inabot fish sa oil kanyang yun. mga alagad at Ang sinabi, tatadunin nagkano sa akin. tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Sasabihin Ito ang nila aking na ano. katawan, kaya handog para sa Ang inyo. mga nanggagaling sa aking pananalita ay dadaan muna sa kanya. Dadaan muna sa kanya at tatadunin. Kaya ako tumipilit akong Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Medyo na ngayon. bali ano na, tres ba yun? Pangalawang araw, Diyos pa lang yata. Oo. Yung Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo na matay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo